Ay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, kumusta kayo, ka-coffee? Naku po, si Hanilet. Si Hanilet, binibira na naman si PBBM. Madam, kakalabanin mo na naman ang presidente. Si PBBM yung binibira niya ngayon. Aba, sabihan ba naman ng PBBM na congratulations daw po sa mga nangyayari kasi may mga cases tayo ng kidnapping, may mga natsuchugi. Congratulations daw po para sa presidente. Tama ba naman yun? Ma'am, ikumpara mo nung presidente yung asawa mo. Ilan ang natukhang? 30,000. O sinabihan mo ba yung asawa mo ng congratulations? Iba to si Hanilet, ha? Ito ang nagiging attack dog nila recently, ha? Napapansin ko, napapadala siya kanya pagbirada. Maging si Amy Marcos, binibira niya na din, ka-coffee. May mga banat na siya dito kay Amy Marcos, which I think is deserved naman ni Amy na birahin dahil totoong may kasalanan naman siya dyan. No? Ayan, no? Sabi ni Hanilet, itong mga ginagawang hearing na to ni Amy Marcos, pa-ek-ek lang daw yan. Sige, pag-usapan natin yan. Sige, bahala kayo, mag-away kayo dyan ni Amy Marcos. Pero ipagtatanggol natin ang ating presidente. Dito tayo kay PBBM. Ano itong sinasabi ni Hanilet? Ito, sige. Share ko sa inyo itong balita na ito mula sa News 5. Bumwelta ang palasyo sa common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenia kasunod ng pag-congratulate niya sa administrasyon at pagpuna sa mga nangyayaring krimen sa bansa gaya po ng kidnapping. Wow! Wow! Edi wow! Galing pa mismo kay Hanilet Avancenia ang asawa ni Duterte na pumaslang sa 30,000 katao sa ilalim po ng kanyang programang inilunsad na tukhang. Hindi, sabi ng mga DDS, walang kinalaman dyan si Tatay Digong. Paano walang kinalaman? Siya yung nag-launch ng programa na yan. At ngayon, galing pa mismo kay Hanilet yan. Si Hanilet pa mismo ang magkikriticize sa administrasyon na to na siya mismong asawa niya ang problematic nung ito ay nanunungkulan. Ngayon, ilang cases lang naman yan. Isolated cases lang yan. At kahit anong administrasyon, may mga krimen talaga na maitatala. Mayroon bang administrasyon na zero crime dito sa Pilipinas? Sa ibang bansa, posibleng wala or mababa lang yung kanilang bilang. Pero sa Pilipinas, hindi mo pwedeng sabihin na hindi magkakaroon ng mga krimen dito sa Pilipinas. Kaya kumakapuna naman itong si Hanilet. Ang sabi niya, ito, nakita niyo na ba yan, ka-coffee? Art card to, courtesy of News 5. Sabi niya, congratulations sa Pilipinas. Insult, definitely insult ito. May kinidnap at pinatay na naman. Congratulations. Ganyan ang gusto nyo? Sige, congratulations. Congratulations, BBM, sabi ni Hanilet Avancenia. Ma'am, balikan mo yung ginawa ng asawa mo. Siguro naman mayroon kayong internet. I-check mo. 2016 hanggang 2021 or even 2022, i-check mo kung ilan yung tinukhang kaliwat kanan, bawat kalsada sa Maynila, sa Tondo, saan mang parte ng Pilipinas may itinutumba. Ano ang kwento ng laban? Iisa ang kwento, nanlaban sa pulis. Nahawak na ng pulis, nanlaban. Natsugi, senior citizen, nanlaban. 17 years old na bata, nanlaban. 3 years old na bata, nanlaban. And eventually, lumalabas sa mga investigasyon, hindi naman pala nanlaban. Kundi, ni-neutralize. Neutralize. Kasi mayroong memo, may utos ang Philippine National Police na i-neutralize itong mga to. Pero sabi nila, ang ibig sabihin daw na neutralize, hindi tsugiin. Madam Hanilet, tingnan mo, balikan mo. Nung nanunungkulan yung asawa mo, ilan yung tinukhang nila, ilan yung itinumba nila as compared sa nangyayari ngayon. And malinaw naman ngayon, na walang kinalaman ang gobyerno na ito sa recent case ng kidnapping, yung Chinese businessman. May mga findings, hindi pa ito conclusive, ka-coffee, na ginagantihan siya ng kanyang mga nakaalitan sa Pogo. So anong kinalaman ng gobyerno dyan? Si PBBM ba nag-utos niyan? Anong kinalaman ni PBBM yan? Bakit parang ang sisi nyo sa gobyerno? Yes, in a way, may parte ang gobyerno kasi sa law enforcement yan. Pero, kung makapag-congratulate ka naman, ikumpara mo naman yan sa ginawa ng asawa mo noong yung asawa mo ang presidente pa. Sinagot siya ni Yusek Claire Castro. Hindi ka pwedeng palampasin dito ni Yusek Claire. In fairness dito kay Yusek Claire, masyado tong matapang at may argumento yung mga kanyang sinasabi. Hindi natin malaman, si Attorney Claire na yung kino-quote ko dito, ha. Hindi natin malaman bakit ganoon ang naging attitude ni Miss Hanilet. Parang ikinakatuwa pa ba niya na may mga ganitong sitwasyon sa bansa? Correct. Ganyan naman ang mga DDS, ugali ng mga DDS.
Kapag bumagsak itong gobyerno na to, kapag may mga masasamang nangyayari sa gobyernong ito, masaya sila. Kasi negative image yan sa presidente eh. Selfish act. Selfish na ugali yan. Akala nila kasi pag bumagsak itong gobyerno, bumagsak si PBBM lang ang babagsak. Definitely hindi. Yung buong gobyerno ng Pilipinas. Di ba? Huwag kayong selfish. Hindi lang presidente ang sinasaktan ninyo, buong gobyerno ng Pilipinas. Mga publiko, millions of Filipinos na nakadepende sa gobyerno ang babagsak dyan once na bumagsak itong gobyerno. Bakit kayo mga DDS, tuwang-tuwa kayo na babagsak si PBBM? Kunyari pa, tawag dyan, kunyari pa, may malasakit sila. Yung recent report na si PBBM nagdugo yung gums niya. Kunyari may malasakit pa sila sa kalusugan ng presidente. Ek-ek nyo lang yan. Yan, ibalik ko sa inyo yung term na ek-ek. Paano may malasakit kayo sa kalusugan ng presidente? Binabash nyo lang naman yan. Gusto nyo nga mawala yan para si Inday Sara Duterte yung umupo. Tapos may mga post pa kayo na medyo concerned kayo sa health ng presidente. Ipaalam daw ano yung current status ng kalusugan ng presidente. Kasi habang nag-speech daw, dumugo yung gums, etc. Yan, ek-ek nyo lang yan. Ibalik ko sa inyo yung term na ek-ek. Kabalik tayo dito sa statement ni Yusek Claire. Minsan, parang ikinatutuwa pa niya na may mga ganitong sitwasyon sa bansa. Hindi ba dapat bilang mga Pilipino, nagkakaisa tayo upang ang bansa natin ay umangat? Wag nilang simulan ang gulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng ganitong mga klaseng pananalita, sabi ni Yusek Claire Castro. Yan, dyan kayo magaling eh. Kayo tong nagsisimula. Kapag bineltahan kayo, ginantihan kayo, sasabihin nyo, kayo tong nagsimula. Di ba binabalik nila? Halimbawa, itong pagkaka-aresto kay Digong. Sa totoo lang, real talk tayo ka-coffee. After the retirement ni Digong, kung nanahimik lang yan, kung hindi na yan lumabas sa mga maisog rally at nagkukuda-kuda at kung ano-ano ang sinabi sa presidente at sa administrasyon, malamang sa malamang ngayon, enjoying his retirement yan. Relax lang yan dyan sa Davao, punta lang yan ng China, o sige, ikot-ikot dyan sa Mindanao. Kung hindi yan nagdaldal, hindi makukulong yan. Hindi mapapabilis yung pagkaka-aresto niya kung medyo nanahimik lang yan. Ang problema din kasi, ginamit siya ng mga DDS, ginamit siya ng maisog, diba? Kasi even si Robin Padilla din naman yung nagsasabi, crowd drawer nila itong si Digong. If may kampanya sila, ang tao pupunta dahil nandoon si Digong. Kung wala si Digong, walang pupuntang tao. Ginamit nyo mismo si Digong eh. Tinan nyo kakagamit nyo kay Digong. Nakulong. Nasaan ngayon? Nasa dahig pa. Yung pinaka-kinaiinisan niya pang sitwasyon. Nalitisin siya sa ibang bansa. Kasi lagi naman sinasabi ni Digong yan eh. Matanda na ako, gusto ko sa Pilipinas ako mamatay. Haharap ako sa kahit anong korte pero dito sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. Yung worst case na posibleng mangyari kay Digong, nangyari sa kanya. Lilitisin siya ng mga banyaga sa ibang bansa at yan ang pinakaayaw niya. At bakit nangyari yan? Dahil sinimulan nyo. Kayo ang nagsimula. Nag-react ang gobyerno, napabilis itong pagkaka-aresto kay Digong. Real talk lang tayo ka-coffee. Ayan ka na naman. Si Madam Hanelet, nagsimula na naman si Madam Hanelet dyan. Sige, wag kayong tumigil. Tingnan ninyo kung anong ibabalik sa inyo ng palasyo. Si Yusek Claire, malakas din itong bumira eh. Sagutin kayo niyan. Ang pinupunto dito ni Yusek Claire, parang gusto nyo pagwatak-watakin ng mga Pilipino. Kung attitude yan ni Hanelet Abancenia, yan din po yung nagiging attitude ni Amy Marcos na pinuna ni Chis Escudero kahapon. Ni Senate President Chis Escudero. Madam, imbis na magkasundo-sundo mga Pilipino, sa ginagawa mo, nagkakawatak-watak palalo. Knowing the fact na siya ay kapatid ng presidente, na dapat tumutulong siya sa presidente para mapaganda ang bansa. Nabara si Amy Marcos. Ang sabi niya ginagamit mo itong Senado, wag mong gamitin, pagandahin natin yung term, no? Iwasan mo, mag-refrain ka sa paggamit sa Senado para sa iyong political interest. Kasi halatang bias naman si Amy Marcos. Ayan, nasa pool siya ni Hanelet. Yan, mag-away kayo. Babae sa babae. Sige, kayo na lang ang magkasagutan yan. Hanelet on Amy probe, just pa-ek-ek. Sana ma-realize to ni Amy Marcos.
Actually, kawawa na si Amy Marcos. Kahit saan siya pumunta, mga loyalista nagagalit na sa kanya. Sa survey, hindi na siya pumapasok. Mga DDS nagagalit na sa kanya kasi hindi makita yung sincerity sa ginagawa niya. Kunyari lang yan. Wala, gimmick lang yan. Yung pahiring niya yan. Though, at some point, medyo maiintindihan mo siya dahil nagbabayad utang yan sa mga Duterte. At syempre, kaibigan niya, best friends daw si Sara Duterte. Kaya, ganyan. Pero, halatang-halata na eh. Sinusuka na siya. In fact, no, tinatakwil na siya ng both sides. Ang bandang huli nito, walang makakukuhang kakampi si Amy Marcos o hindi siya iboboto sa eleksyon. Sige, basahin natin ito ka-coffee. Nasa headline naman po ito ng Philippine Star, itong balita na ito. Hanilet on Amy probe, just paek-ek. I don't believe her. Sabi ni Hanilet. Hanilet Abansenya says of Senator Amy Marcos, who is leading a probe on the arrest of or turnover of former President Rodrigo Duterte to the ICC. Medyo masakit yan ha. Amy Marcos, binira ka na ni Chis Escudero, binira ka na ni Panelo. Si Harry Roque, bumibira ba si Harry Roque? I think bumibira na rin si Harry Roque. Mga DDS vloggers, binibira na siya. Pamilya na, si Hanilet, binibira na rin siya. O, si Sara Duterte na lang hindi bumibira sa kanya. O, kinukuyog na siya. Dahil sa ginagawa niya. Karma yung ginagawa. Nangyayari sa kanya. After 3 hearings, the Senate inquiry on the arrest and turnover of former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court has failed to impress his partner, Hanilet Abansenya. Parang yung datingan nito eh. Madam Amy, nakatatlong hearing ka na dyan eh. Mukhang hindi mo ako nai-impress eh. Paek-ek lang yung ginagawa mo. Tigil mo na kaya yan. Di ba? Ano mo lang yan eh, libreng promotion mo lang yan eh. Libreng kampanya mo yan eh. Kasi syempre, andiyan lahat ng media eh, nakabantay sa kanya eh. Oh. At nililigawan pa rin ng mga DDS. Yung mga DDS eh, yung iba eh, hindi nyo na mabobola eh. Hindi ka na iboboto niyan eh. Kaya tigil mo na yung hearing na yan. Kasi mismong yung boss mo mismo, dyan sa Senado, si Senate President, sinasabihan ka na, kahit kapatid ka ng Presidente, presidential sister ka, kailangan mong irespeto yung rules, yung mga procedures dyan sa Senado. Imaginin mo naman, nag-cite in contempt si Amy Marcos. Akala niya, siya yung final say. Nakalimutan niya, na aaprubahan pa rin yan ng Senate President ng boss mo. Para ka nasa isang maliit na kumpanya eh. Supervisor ka lang ha. Gusto mo, kung ano na inaprubahan mo, yun na yun. Cast on stone na yun. Meron ka pang manager na mag-a-approve dyan. Ganyan ang nangyari kay Amy Marcos. Masama ang loob niya dahil hindi raw pinirmahan ni Senate President Chis Escudero yung pagkakasite in contempt niya dun sa isang ambassador. Napahiya siya. I-remind dati si Amy Marcos na hindi ikaw ang boss dito sa Senado kahit kapatid ka pa ng presidente. Hindi yan ticket mo para gawin kung ano man ang gusto mong gawin. Paek-ek na lang yon, Abansenya said outside the ICC prison where Duterte is detained in The Hague when asked about what she thought of the probe being conducted by the Senate Committee on Foreign Relations. Wala na kasing mangyayari dyan sa investigasyon na yan. Paek-ek na lang yan. Napansin na nga na political agenda lang yan self-interest lang yan ng mga senador dyan Amy Marcos, Bongbong, Bongo. Si Bongo actually hindi nga siya hindi siya ganoon ka-active sa investigasyon na yan kasi sabi niya wala na magagawa yan, hindi mo na may uuwi si Digong dyan Ang gawin, iuwi si Digong. Yan, si Bato de la Rosa. Yan, self-interest lang nila yan para tumaas yung kanilang ranking. In fact, I think nagiging effective nga yung kanilang pahiring-hiring dyan Ginagamit nila yung resources ng Senado para umangat sila sa survey. Si Bato umaangat, pero si Amy Marcos hindi. Ek-ek in Filipinos lang can mean gimmickry or empty talk. Walang effect. Alam nyo na ibig sabihin yan. Gawa-gawa lang, wala lang, gimmick lang. Asked about her thoughts on Committee Chair Senator Amy Marcos, Abansenya said, hindi ako naniniwala doon. Tingnan mo, si Panelo, hindi naniniwala dyan. Buong kampo talaga ng mga DDS, mga Duterte, hindi talaga naniniwala dyan kay Amy. Tinatawag nga nilang mangga yan Bakit mangga? Dahil sa physical structure ng mukha, hugis mangga, or other term for mangga gamit lang. Diba? Kung ako kay Amy, tumigil na siya. Hindi pa siguro huli ang lahat. Tumigil ka na dyan sa ginagawa mo. Hindi ako naniniwala doon. Tanong siya na, ano ba talaga nangyari? Hindi ba niya nakita ang nangyari? Ni real talk na siya. Ni Abansenya. Ma'am, tanong ka ng tanong, ano ba talaga ang nangyari? Ang dami naka-live stream pa ng pag-aresto kay Digong. Hindi mo pa rin alam kung ano yung nangyari. Noong 2016 to 2021, may mga pinaslang sa ilalim ng EJK. Yun ang dahilan kung bakit na-aresto si Digong. Kung hindi niya naman tinukhang yung 30,000 na yan, hindi naman ma-aresto yan. Yun ang nangyari. Tama yan. Tama yung sinasabi sa kanya ni Abansenya. Anong nangyari? Di mo ba alam?
Marcos, elder sister of President Marcos, sees herself as a friend of the Dutertes, particularly Vice President Sara Duterte. But there are questions to whether the Vice President shares the same view. After the first hearing of the Senate panel, the Vice President was asked if she would endorse the re-election bid of former Senator Marcos, who is outside the so-called Magic 12 winner circle in surveys on the senatorial race. The Vice President replied that she was still thinking about it. There has been no other statement from her on a possible endorsement since then. Yan ang patunay na hindi sila magkaibigan ni Manang Amy. Kung si Amy Marcos, turing niya kay Sara Duterte best friend. Si Sara Duterte, di ba, hindi siya tiyak. Baka nagpaplastikan lang or beyond politics. Yan yung sinasabi niya. Meron siyang interview, no? Parang dalawa lang yan eh. Either friendship beyond politics or nagpaplastikan lang sila. Kasi kung totoong kaibigan ni Sara Duterte, kung ang turing ni Sara Duterte dito kay Amy Marcos ay totoong kaibigan, definitely, i-endorse mo yan sa eleksyon. Kasi kaibigan mo yan eh. True friend mo yan eh. I-endorse mo yan. Kasi alanganin niya si Amy Marcos, hindi nga pumapasok sa Magic 12. Hindi pumapasok sa survey. So baka si Sara Duterte ang susi para pumasok sa Magic 12 si Amy Marcos. Pero, anong effort ginawa ni Sara Duterte para tulungan siya? Oh, ni single post? Endorsing Amy Marcos, may ginawa ba siya? Wala. Ni simpleng pasasalamat? Nagpasalamat ba siya kay Amy Marcos sa ginagawa niyang hearing? Ako, wala akong nakita. Baka meron kayo nakita. Mas maganda pa ang alyansa. Mas maganda pa itong grupo ni PBBM. Tinutulungan siya. Diba? Pero ang sinusukli ni Amy Marcos, binabastos siya pa yung presidente. Ganun. Yesterday, Senate President Francis Escudero urged Marcos not to use the chamber as a platform for personal political objectives following her order to detain a resource person during the investigation into the arrest of former President Duterte. Masakit yung sinabi ni Escudero. For sure, napanood nyo na ka-coffee yung sinabi ni Escudero dahil nadyadyaan yan sa vlog natin ng isang araw. Sabi niya, I urge Senator Marcos to refrain from using the Senate as a platform for her own personal political objectives and to instead use her name, title, and influence as a bridge toward unity, not a wedge not a wedge for division. Gamitin mo yung pagiging Marcos mo. Gamitin mo yung impluwensya mo bilang kapatid ng presidente para magkasundo. Pagkasunduin mo ang mga DDS at ang mga loyalista, di ba? Isama mo na yung mga dilaw. Pagkasunduin mo yan, kasi total may connection ka, may impluwensya ka. Hindi yung paghihiwa-hiwalayin mo, hindi yung pagwawatak-watakin mo yung mga Pilipino. Masakit yun, ha? Yung sinabi ni Chis Escudero, pero deserve ni Amy Marcos yan kasi walang bumibeng-bang sa kanya eh. Walang bumabara sa kanya kasi hindi na nga siya nakikinig sa kapatid niya eh. Sa presidente na mismo hindi nakikinig. Sige, sa boss niya na lang dyan sa Senado. Total, ang boss naman dyan sa Senado is si Chis Escudero. Sa pool siya dyan. Ngayon, Hanelet Abunsenya, siya naman ang kaaway niya. Bahala kayo dyan. Isang malaking good luck na lang sa inyo. Sige ka-coffee. Baka may mga komento po kayo, may mga opinion kayo, may mga nais po kayong sabihin, ilagay lang dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyo na lang ka-coffee. Please like and follow. Yung mga nasa YouTube, click the subscribe and hit nyo na yung notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. Kita-kits tayo ka-coffee sa susunod kong videos. Bye-bye!